nabanggit po ng ating MC kung ano yung mga natalakay natin na mga, ganda naman ang boses ko rin sa mga yung mga natalakay nating paksa the past 2 Sundays, yung pagtawag ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya. Una sa lahat ay anong tawag ng Panginoon sa atin? Ang tayo ay tinawag tayo upang sumunod. Ayan. Ini-rephrase ko lang na wala na kayo eh. Tayo una sa lahat ay tinawag ng Panginoon bilang hindi lang upang manampalataya, hindi upang maging tagasunod ni Kristo. Nasa Mateo 28 yan, binasa kanina yan, na tayo ay tinawag upang maging tagasunod ni Kristo. Upang ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos ay ating ipatupad sa ating mga buhay at gawin natin siyang Panginoon ng ating mga buhay. At along that line, ito yung pagtawag ng Diyos sa atin bilang tagasunod. Tinawag tayo upang sumunod, upang magmahal. At ngayong umagang ito ay tatalakayin natin paksa yung pangatlo. Tinawag tayo upang magtiis. Kasama ba yan? Kasama ba yan sa pagtawag ng Panginoon? Kasama ko yan. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, tinawag tayo ng Diyos upang makipagtiis sa Kanya. Pero bago po natin talakayin yan, ay mananalangin po muna tayo. Na patnubayan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Aming Diyos, salamat po sa iyong banal na presensya na aming nadama sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo sa umagang ito. Salamat na dinalo mo kami. Salamat na pinalama mo sa amin kung gaano ka nagagalak kapag ikaw ay pinapupurihan at tinatanghal at itinatampok sa ganitong uri ng pagtitipon. This gathering is unto you, O God. We offer it back to you. At dinadalangin namin, O Diyos, mula sa pasimula hanggang sa dulo ng pagtitipong ito, walang ibang mapapurihan at maitaas kundi ikaw lamang. At nawa ang kalooban mo na paksa na aming talakayin, pag-aralan, at pagbulay-bulayan, Panginoon, maging sa pagtatapos ng series na ito. Samahan mo kami, samahan nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral sa umagang ito hanggang sa mga darating pang araw na kung saan ang banal na Espiritu naman ang siyang patuloy na mangungusap sa ating mga puso. Ito po ang aming panalangin sa napakabuting pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Bago po natin puntahan yung pangatlong pagtawag ng Panginoon, tayo po muna meron pong kaunti lamang na nais kong idugso o idagdag doon sa napag-aralan natin unang dalawang pagtawag ng Panginoon. Ang sabi, tinawag tayo ng Panginoong Diyos upang sumunod sa Kanya. Ayon yan sa Juan 14:21 at 23. By this time, dapat memorize nyo na po yan. Siya na sumusunod sa akin, ang siyang nagmamahal sa akin. Dalawang beses na sinabi ng Panginoon yan, in verses 21 and 23. So, bilang tanda ng pag-ibig natin sa Panginoong Diyos, hindi naman natin siya pwedeng yakapin. Hindi natin siya pwedeng halikan. Ano raw ang magiging tanda ng pag-ibig natin sa Panginoong Diyos? Yun ay ang pagsunod sa sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. That's the vertical love. And yung pangalawa po, the horizontal love, ay yung pag-ibig sa kapwa. Ang sabi nga po sa Mateo 22, pinakadakilang utos ang magmahal sa Diyos. Magmahal sa Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas natin. That's the greatest commandment.
Kapag nasunod mo yan, magiging madali sumunod sa iba pang utos ng Panginoon. Kapag number 1 sa puso mo ang Diyos, magiging madaling sumunod sa iba pang mga utos mo. At ang pangalawang pinakadakilang utos ay ang magmahal sa kapwa ng ayon sa pag-ibig mo sa iyong sarili. At alam niyo po mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin pwedeng yakapin ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng halikan bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya. Pero alam niyo po kung bakit isinama yung hindi ka lang umibig sa Diyos, hindi umibig ka sa kapwa. Kasi yung pag-ibig mo sa Diyos, ipapadama mo sa iyong kapwa. It is through loving others that we will be empowered and enabled to express our love for God. Dahil hindi mo siya pwedeng yakapin, pero ang taong kausap mo, ang taong katabi mo, ang taong kahalubilo mo, pwede mong ipadama sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? At gaya ng sinabi natin the last Sunday, it is through the love of God that we share to people that they begin to be conscious, aware of God's love for them. Sa simpleng pagbati mo o pagbigay ng sinasabi ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya, nararamdaman niya na buhay ang Diyos. As we love other people with sincerity, nang may katapatan, nang galing sa Panginoong Diyos at pagmamahal. Na ipapadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi lang sa ating kapwa, kundi sa ating Panginoong Diyos. It is because that is in obedience to His command. Love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. Malalaman ng mundo na ikaw nga ay tunay na tagasunod ni Kristo. Hindi dahil may suot kang t-shirt na I love God. Hindi rin dahil lang sa umaawit ka ng mga gospel songs. More importantly, it is through the love of God that He has shed abroad into your heart and that you are now sharing with other people. Yun ang tanda. Yun ang pinakamatibay na tanda na may nabago sa iyong kapatid. Naalala ko po nung bagong born again ako. Sabi ng tatay ko, dun sa pinsan ko, share ko rin ko sa inyo. Kausapin ko nga yung pinsan mo, mukhang naloloko na sa Bible. Kasi basa daw ako ng basa. Tapos, yung mga kamag-anak namin, ganun din ang sinasabi at may back. Si Nomi, umiba na ng religion. So, nagkasalita sila at may back, pero hindi nila sinasabi sa akin yung sunod. But I know they're saying things at my back. Pero alam niyo mga kapatid, it's a good sign. Magandang tanda yun na, bakit? Kasi kung na-born again ka at walang nakitang pagbabago sa'yo, you have to question what you have received and experienced. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sinabi mo na ikaw ay bagong nilalang na born again ka na, pero walang nakikitang pagbabago sa'yo, there must be something wrong. Maaring hindi ganap o totoo o genuine yung nangyari sa'yo, naaya ka lang sa loob ng simbahan. Napasama ka lang dahil yung mga kaibigan mo pumunta. Pero walang tunay na naganap na pagbabago sa loob mo. Okay lang na may sabihin ng ibang mga tao na pagbabago sa'yo kung maganda yung nakikita nilang pagbabago. Nagbabago ang ugali mo, nagbabago ang priorities mo, nagbabago na yung mga dating mahalaga sa'yo, hindi na gaanong mahalaga at yung mga dating tinatawanan mo, yun ang mahalaga. Naiiba. That's a good sign. Don't be offended because that's a good sign. That there is a miracle going on. God is revolutionizing your life. Dapat may pagbabago. Kasi pag walang pagbabago, para lang
maging katanggap-tanggap tayo sa ibang mga tao. Who are we pleasing? Sino ang gusto nating i-please? Ang tao. Dapat yan ang isang pinaka-importanting pagbabago. Mabuhay ka para bigyang lugod at ligaya ang Panginoong Diyos. Una sa lahat, we are called not to be man-pleasers, but God-pleasers. And ang sabi naman ng Biblia, when a man's ways please the Lord, He makes even the enemies, even your enemies, to be at peace with you. Kapag nalulugod ang Diyos sa'yo, pati mga umaaway sa'yo, makikipagbati sa'yo. When a man's ways please God, even his enemies will be at peace with you. Yan naman ang pangako ng Diyos, mga kapatid. So don't strive to please. Just be authentic. Just express the love of God. Hindi tayo kumakampanya, mga kapatid. Hindi tayo kandidato. Natandaan niyo yan. Kung meron tayong ginagawang mabuti, hindi natin yan ibinabando, hindi natin yan pinapublicize, we just do it. Yan po yung uri ng pagmamahal at pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa akin. Bago ko po iwan ka, naalala ko lang, kasi pinaalala ng Lord dito sa akin. Naalala ko si Pastor Ronel, nung nandun pa tayo sa ano ba yung ating? Sa Tropical. May shinare siya, ayaw ko kung natatandaan niyo to, na meron siyang nakitang babae na mga anak na. At dinala niya sa ospital. Do you remember that? Dinala niya sa ospital at dahil wala pa yung asawa, siya yung nagbantay sa ospital. Para siya asawa. Sabi ko, alam niyo ba naiwan sa akin yun? Hindi na kailangan gawin yun eh. Yung ihatid mo, okay na. Diba? Maganda na yun eh. Sa sign of a Christian love. Pero dahil nakita niya nag-iisa yung babae, dinakayal ka niya. Why would you do that? Hindi mo kaano-ano. Hindi mo ka mag-anak. Lalong hindi niya asawa. Pero you spend time. Precious time. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos. Hindi nag-aantay ng kapalit. Hindi nag-aantay ng bayan. Dahil ang Diyos ang bahala. Nakikita ng Panginoon. Pangalawa, ito pa natutuwa ako dito, kaya ayoko itong iwanan eh. Alam niyo si Pastor Ren, sabay kami, syempre, sabay naman talaga kami, nasasakyan kami. Nung lumagpas kami sa gate, huminto siya at sumigaw siya kasi may mga tricycle drivers na nakahilera. Sabi niya, nandiyan ba si 78? Alam ko yung 78. Kasi yung mga tricycle doon, may number. So yung number 78, tinatanong niya, sabi ko, bakit? Hindi, bibigyan daw niya ng pera. So nung lumapit si 78, matanda na, matandang driver, tricycle driver. So, nabutan niya ng 200 pesos. Sabi ko, bakit ka nagbigay ng ganung pera? Sabi niya, kasi nakakwentuhan daw niya yun dahil nagbigay siya ng ayuda before, during the pandemic time. At ang sabi ng matandang yun, kapag naka-boundary na siya, o meron na siyang maiuwi sa pamilya niya na 200 pesos, uuwi na siya. So yung pala yun, binigyan na niya ng 200 para ibig niya sabihin, umuwi ka na. So, alam niyo yung love na yun. By the way, yung tricycle driver na yun, namatay na. Kasi may edad na nga talaga. So, nakakaawa talaga. Alam niyo kasi sa loob ng subdivision namin, walang motor. Talagang trike lang kasi maingay na. So, yung pag sumasakay dun sa matanda, hindi talaga sumasakay yung mga medyo may weight. Kasi kawawa, di ba? Mga payat lang talaga yung inire-reserva sa kanya. At alam niyo, naramdaman ko yung love ni Pastor Renel sa tricycle driver na yun. Sabi niya, by giving that amount, he was actually telling that old man na umuwi na po kayo. Huwag na po kayong mamasada, kasi quota na kayo eh. Meron na kayong pwedeng iuwi. So, mga little things, mga kapatid. At hindi kailangan
humingi. Kung nararamdaman mo may pangangailangan ng isang tao, hindi mo kailangan magmakaawa pa siya sa'yo. O, alam niyo yun, if you are sensitive to God, the Lord will speak to you. Because why? We are His feet, we are His hands, we are His mouth. Minsan naman, hindi mo naman kailangan magbigay ng kahit ano eh. Minsan yun lang sabihin mo, you're doing a good job. Ang ganda ng ginawa mo, kapatid. Na-bless ako sa'yo. Alam nyo, huwag tayong maging madamot sa affirmation and encouragement. Ako yan ang isang inaaral ko ngayon. Minsan, na-appreciate mo yung tao, pero bakit hindi mo masabi? Diba? Bakit hindi mo masabi? It will mean the world to him or to her. Yung malaman niya na-appreciate pala siya. Maraming mga tao kasi na nakaka-feel na wala namang nag-appreciate sa ginagawa ko. And when you do that, you just don't know how much joy you bring to a person at no cost. Hindi mo kailangan bumili o magbayad. Just say it wholeheartedly and sincerely. You can give. Sabi nga gano'n, ang pagbibigay, hindi lang material. Marami tayong pwedeng ibigay. Words of encouragement, service, gifts. Huwag po natin isipin na ang pagbibigay ay confined sa material things. We can write, we can message, we can talk. There are a lot of things we can show love to others. So ngayon mga kapatid, pupunta na tayo, nagdato tayo sa pangatlo. At ito po ang almost like we are at the end of our series. We are called to suffer. Tinawag tayo upang magtiis. May sinabi po sa Filipos 1:29. Filipos, ayan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. Alam niyo anong ipinagkaloob? Parang is being given as a privilege eh. You're being given a privilege not just to believe, but to suffer for Christ. It's a privilege to suffer for Christ. Maraming tao nagdudusa dahil sa kagagawan nila. Because of their misdeeds. Because of their selfishness. Pero may mga taong nagdurusa dahil sa pagsunod kay Kristo. Sa ibang mga bansa, mga kapatid, para manampalataya ka kay Jesus, it would mean death to them. Di tayo, masyado tayong balat sibuyas, may marinig tayong konti lang na parang nakakasaling ng ating damdamin na nasasaktan. Ayoko nang umatin. O medyo na-call out. O medyo napuna yung maling ginagawa. Nagtampo na. Alam niyo mga kapatid, mapapahiya tayo dun sa mga taong buhay ang itinataya kapalit ng pananampalataya at pananalig kay Kristo. Alam niyo ba na ang mga Muslim, when they turn to Christ, pag sila na born again, alam niyo, ang unang-unang magpapapatay sa kanila, mga kapamilya nila. Their own blood and their own kids, relatives, father would hunt them down para patayin sila. Ganun katimlik. Kaya pag isang Muslim na convert, alam mo na ang ibig sabihin nun, ready to die for the faith. Meron pong isang anak ng Hamas leader, it's circulating in the internet, na who turned to Christ. He used to be a leader of the Hamas group. Alam niyo yung terrorist group na sowing terror in Gaza right now in Israel. He used to be part of that. Pero nung nahuli siya, nahuli siya ng Israeli army. And he got converted. Naging informer siya ng Israeli government.
And from that day on, he was hunted down. Hanggang ngayon, nakasulat na po siya ng libro tungkol doon. Anong sinasabi ko mga kapatid? Tayo nga, ang sarap ng buhay natin eh. Pag dumadalo tayo dito, matagal pa tayo. Walang huhuli sa atin. Sa China, hindi pwedeng ganito mga kapatid. Unless nasa organized church. Yung mga house churches, bawal. Tayo may kalayaang magtipon-tipon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Walang panganib sa ating buhay. Pero sa ibang mga dako, to turn their lives to Christ would mean death. Papatayin sila. Sa Vietnam, narinig niyo naman ang kwento, ang testimony ni Pastor Rene, na pumasok siya sa isang Vietnamese prison kasi he posed as a Vietnamese, mukha kasi Vietnamese si Pastor Rene. At pinapasok siya doon. At nandun yung mga, hindi sila mga political prisoners. They are religious prisoners. Hinuhuli sila for preaching the gospel. Ngayon may semblance of freedom sa Vietnam. Pero underground, meron pa rin restriction. So what am I trying to say mga kapatid? Ayon sa Filipos 1:29, tinawag tayo at binigyan tayo ng pribilehiyo o karapatan. Hindi lang upang manali, kundi upang magtiis para kay Kristo. Ano ba mga ipinagtitiis natin? Pwede mong ipagtiis. Isang example, mga kapatid. Merong gumawa ng masama sa'yo. Merong slanderous, nag-slander sa'yo. Yung mga sinabing wala namang katotohanan laban sa'yo. At nanggigigil ka sa galit. Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Yan ang utos. At bilang pagsunod sa Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na ma-overcome ko yung galit. At hindi lang ma-overcome, kundi mapalitan ng pagmamahal para sa taong yan na dumudurog sa reputasyon ko, sa character ko. You know, the simple act of obeying. You are already able to, sabi called to obey God. You are already able to love because you are called to love an enemy. And thirdly, you are already able to suffer. Why? Because it's a suffering na sundin mo si Jesus, ang Diyos, kaysa sa sarili mo. Alam niyo, maigpit na kaaway ang sarili. Kasi may sinasabi ang Diyos at may isinisigaw ang puso mo. Pero nagdedesisyon ka na papangyayarihin mo ang sinasabi ng Diyos kaysa isinisigaw ng puso. Bakit? Dahil hindi ka lang nananalig sa Diyos. Tagasunod ka niya. Ang pangarap ko nga dito sa Bride of Christ, hindi natin basta sasabihin, I am a member of the Bride of Christ Church in Rizal. Sana sasabihin natin, masabi natin ang ganito. Ako ay tagasunod ni Kristo sa Bride of Christ Rizal. Hindi ka lang basta member. You are acknowledging yourself as a follower of Jesus Christ. Kasi hindi naman kayo sumusunod sa amin bilang mga pastor. Ang dapat, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat nais nating maging tagasunod ni Kristo. Nais natin na ang buhay natin mabago sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kasi kahit ang tanda-tanda mo na sa buhay Kristiyano, kung ang nasusunod ay ikaw pa rin at hindi si Kristo, I have bad news for you. You will remain immature until you surrender your will to Christ. Wala yan sa tagal o ikli ng pagkakilala sa Panginoon.
May nakikita tayo bagong-bago sa Panginoong Diyos. Pero ang tindi ng maturity, bakit? It is all because of obedience to Christ. Pag ang isang Kristiyano, professing Christian, nagpasya na susunod ako sa Panginoon, no matter what it would take, isusuko ko yung mga ambisyon ko, isusuko ko yung mga gusto kong mangyari, dahil sa alang-alang sa nais ng Diyos. Mga kapatid, yun ang magbibigay ng, it will make your faith somersault. Sabi ang lulundag yan, exponential. Why? Because that's the test of maturity. Hindi po tayo nagpaparami ng miyembro dito. Kahit konti lang tayo, pero nasa puso natin ang pagsunod kay Kristo. Ang dami-dami umaattend sa church, pero anong ginagawa? Are they making Christ the Lord over their lives? Si Diyos ba ang Diyos at Panginoon ng buhay nila? Yan po yung nais natin sa ating pag-aaral, mga kapatid. Na unti-unti, bababa ka sa trono ng iyong buhay at papapanikin mo sa trono ng iyong puso ang Panginoong Jesus. And I guarantee you, you will never regret. Hindi mo pagsisisihan na si Kristo ang sinusunod mo sa iyong buhay. Sabi ko nga po sa inyo, nung nagpatotoo kami ni Pastor Rene, I had come to know the Lord in 1976. 24? 24 years. Plus 20. 47 years na kami nasa Panginoon. Never regretted that decision. Kanina, my heart is bursting for love for God. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Grabe. I cannot contain in my heart my love and appreciation for God. Sobrang hindi ko mabilang kung paano siya naging mabuti sa akin these past 47 years. All I can say is, there is not a single day na pagsisisihan mo, na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. At hindi ka nagsusuko ng buhay sa simbahan, sa relihiyon, o sa mga leader ng iyong iglesia. Kay Kristo tayo sumusuko, mga kapatid. Maliwanag po ba yan? Amen. Na hindi sa tao, hindi sa organisasyon, hindi sa simbahan, kundi kay Kristo tayo sumusunod. Yun ang utos, ang atas ng Panginoon sa atin. Called to obey, called to love, and called to suffer. May pagtitiis. Sabi sa Juan 13:16, sulat nyo na lang po, a servant is not greater than his master. Ang tagasunod, hindi mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Kung nagdusa si Jesus, bakit ka naman hindi magdudusa? Bakit naman hindi mo mararanasan ang naranasan niya? Minsan nagpalayas ang Panginoong Jesus ng mga masasamang espiritu sa isang tao. Yung taong yun, hubot-hubad na sa sementeryo. Hindi siya nakikihalubilo sa mga tao. His life was so miserable. He was an outcast. Hindi siya normal dahil nga inaalihan siya ng masamang espiritu. Pero nung na-encounter niya si Kristo, ano nangyari? Bigla siyang na-deliver siya, lumayas yung mga masasamang espiritu, naging matino siya, nakakausap na siya ng mga tao. What a miracle! A changed life. Pero alam niyo, sabi ng mga tao sa Panginoong Jesus, pagkatapos nilang masaksihan kung paano siya nag-deliver ng isang demon-possessed man, ang sabi sa kanya, please go away. Leave this place. Go away! Grabe mga tao. Here was Jesus, able to deliver, demon-possessed, able to deliver the oppressed, the sick, the
were telling him, go away, go away. Napakaraming taong ganyan ngayon, mga kapatid. Ayaw nila ang Diyos sa buhay nila. Mas pinipili nila ang kung ano-ano mga bagay. Kalayaan na magawa ang mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay. We don't want you. Parang yung prodigal son, yung alimugang anak. Bigay mo na sa akin ang mana ko. What is he telling the father? I don't want you. I just want my inheritance. By asking his inheritance, he was actually saying that to the father, sana patay ka na. Kasi nakukuha naman ng mana pagpatay na eh. Di ba? Ang magulang. So by asking for his inheritance, he was actually telling his father, I hope you are dead. So he asked for his inheritance ahead, in advance. What was he telling the father? I hope you are dead. At napakalaming taong ganyan. Kung alam lang nila, kung ano yung itinataboy nila, at kung gaano kawalang kwenta yung pinipili nila. The sense of values in this world are distorted. Ang daming taong nagpapakamatay sa salapi, sa posisyon, sa palakpak ng tao. Yung mga tao na ngayon pinapalakpakan ka, bukas iba na ang pinapalakpakan. Ngayon okay ka, bukas hindi ka na okay. Ang pera ngayon nasa sayo, bukas makalawa. Riches and winds, they fly away. Sabi nila, hindi ka na mayaman. Mahirap ka na. Walang stability. Di ba naalala niyo yung ating topic about the foundation? At ang bagay nagbabago. Ganda, talino, posisyon, kapangyarihan, yaman, lahat yan nagbabago, mga kapatid. Diyos lang ang hindi nagbabago. Diyos lang ang hindi nagbabago, mga kapatid. At Diyos ang meron lang. Lakasan natin ang palakpasan. Isn't it wonderful that you are standing on solid ground, on a sure foundation, na kahit magkauga-uga lahat ng mga bagay sa mundong ito, though the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall never depart from you, sabi ng Panginoon. Kahit mauga ang mga bundok, mauga ang bundok. Nagbabago ba ng lugar ang mga burol? Pero ang sabi niya, my kindness will never depart from you. Ibig sabihin, mas steady pa yung kindness ng Lord kesa sa nakatindig na bundok at burol. You can never shake God from being kind to you. Maliban na lang kung ikaw yung pusang lumalayo sa Kanya. That's another matter. That's another story. Kung ikaw ang lumalayo, walang magagawa ang Diyos sa'yo. Hindi ipipilit ng Diyos ang sarili niya sa'yo. Pero for as long as you are staying under the banner of God, you will be protected. You will be secured. You will be untouched by the work of the enemy. Why? Because Jesus is your sure foundation. He is your fortress. He is your moor. He is your hiding place. He is your protection. Amen? Amen. Woo! Hallelujah! Glory to Jesus. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo, kung pinagbubulay-bulayan po natin ang mga katotohanan ito, walang puwang ang pagkabalisa. Walang puwang ang worrying. Walang puwang ang pag-aalala. Sabi nga, turn your worries into prayer. Ano mang ipinag-aalala mo, kapatid? Isangguni mo sa Diyos. Ipanalangin mo sa Panginoon. And the peace of God that passes all understanding shall rule your heart in Christ Jesus. Yun ang net effect. Yun ang immediate effect. When we turn our worries to prayer, when we turn to God about any concern, God will command His peace into our hearts. A peace that passes all understanding. Hindi maipaliwanag. Sa gitna ng susong problema, mga kapatid, madarama mo ang kapayapaan.
Lumuluha ka, pero payapa ka. Lumuluha ka, pero damang-dama mo ang presensya niya. And what do you need? Anong kailangan natin sa buhay na ito, mga kapatid? Kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang lahat. Sabihin mo nga, nasa akin ang lahat. Nasa akin ang lahat. Dahil nasa akin si Kristo. Dahil nasa akin si Kristo. Say that over and over again. May utang ka, bibigyan ka ni Jesus ng pambayad. Gagawin siya. Don't allow worries to govern your heart. Naku, matatapos na po tayo. So, ito po yung anong mga pagdurusa o pagtitiis ang magaganap. Unang Pedro 4:12 hanggang 16. Magbabasa po tayo sabay-sabay. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinuputya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag namang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ulitin nga po natin yun. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Mga kapatid, this must renew our minds. Dapat mabago ang ating mga pag-iisip. These words must serve to renew and revolutionize the way we think. Na kapag tayo nagdudusa, it's a bad thing. Ayon dito,